Pinili. Marahil ay naramdaman mo ang bigat ng pagkakita sa iyong pangalan na kinaladkad ng mga tinig na hindi alam ang katotohanan. Marahil ay nagtiis ka na ng mga hitsura na hinuhusgahan ka ng hindi alam ang iyong puso at naniwala ka pa na ang iyong katahimikan ay pagkatalo. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo, kapag ikaw ay tahimik, ang buong langit ay gumagalaw sa iyong pabor. Walang anumang bagay na hindi napapansin sa paningin ng Diyos. Mayroong isang sakit na halos walang nagsasalita tungkol sa ang sakit ng pagiging mabuti at kahit na hindi nauunawaan. Ang sakit ng pagdadala ng isang layunin at sa kadahilanang ito ang pagiging target ng hindi makatarungang mga paratang. Hindi ka nakalimutan na ligtas ka at ang katahimikan na tila kahinaan ay talagang ang larangan kung saan nagsimulang kumilos ang di nakikitang katarungan. Ang tila katapusan ay malapit ng maging simula ng isang dakilang bagay. Ang tila isang pagkatalo ay nagiging plataporma para sa tagumpay. At ang sinumang nag-aakalang inilibing kanya ay sasaksihan ang pag-aani na isinilang mula sa banal na lupaing ito. Walang anumang ginawa laban sa iyo ang tatayo sa harap ng pader ng propeta na nakapalibot sa iyo. Ang video na ito ay para sa iyo na nadarama, na hinawakan mo ang hindi mahawakan, na hinawakan mo ang tinatakan. Ito ay para sa iyo na nalalaman na ang mga pintuan ay sarado. Ngunit ngayon, nauunawaan mo na ito ay ang Diyos na nag-iingat sa iyo. May putong na inihanda at pagdating ng panahon, ito ay ilalagay sa iyong ulo sa harap ng mga hindi sumasampalataya. Manatili ka sa tabi ko hanggang sa huli. Dahil sa bawat salita, mapagtanto mo na walang nawalan ng kabuluhan at ang pagsasanay sa disyerto ay panimula lamang sa iyong koronasyon. Ang Diyos ay hindi lamang nag-aalaga sa iyong kasaysayan, nagtakda na siya ng tagumpay na hindi mabura ng sinuman. Mag-subscribe sa channel ngayon, iyon ang mga abiso at magkomento ng 99 sa ibaba upang mabuklod ang salitang iyon sa iyong buhay. Dahil ang mensaheng ito ay hindi dumating sa iyo nang hindi sinasadya, ang langit ang nagdala sa iyo dito. Maraming tao ang nalilito ang iyong katahimikan sa pagsuko. Tiningnan nila ang iyong kawalan at akala nila ay nawalan ka ng lakas. Ngunit ang hindi nila alam ay ang katahimikan ay kadalasang pinakamakapangyarihang sandata ng isang pinili. Hindi ito tanda ng kahinaan, kundi ng pag-unawa. Sa katahimikan ay isinusuko mo ang digmaan sa mga kamay ng Diyos at natututong lumaban hindi sa iyong sariling mga kamay, kundi sa pagtitiwala sa di nakikita. Ang estratehikong katahimikan ay isang kilos ng pananampalataya. Ito ay kapag tahimik ka sa harap ng mga provokasyon, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam mo na may makalangit na hukuman na humahatol na sa dahilan. Habang ang iba ay tumatakbo upang ipagtanggol ang kanilang sarili, naghihintay ka. At ang paghihintay na ito ay hindi pagiging pasibo, ito ay pagsunod. Ang katahimikan ay nagiging isang altar kung saan ipinapakita mo sa Diyos na mas nagtitiwala ka sa kanyang katarungan kaysa sa iyo. Sa lihim na lugar ng katahimikan na ito gumagana ang langit. Ang tila pag-abandona ay talagang isang banal na paghinto upang muling iposisyon ka. Ang bawat salita na hindi mo nasabi ay pinalitan ng mga espiritual na kautusan na inilabas sa iyong pabor. Huwag mong sisihin ang sarili mo kung tahimik ka. Doon nagsimulang bumangon ang pader ng propeta sa paligid ng kanyang buhay. Nang inaasahan ng kaaway ang ingay, natagpuan niya ang katahimikan. At doon mismo siya nalilito. Dahil ang mga hindi nakakaunawa sa mga spiritual na code ay nag-iisip na ang pagsasalita ay palaging upang manalo. Ngunit napapansin mo na ba na ang pinakadakilang himala sa Biblia ay nangyayari ng tahimik? Tahimik lang si Jose sa bilangguan. Si Jesus, sa harap ng mga nag-aakusa, ay hindi ipinagtanggol ang kanyang sarili. At pareho silang mataas. Nakakabahala ang katahimikan ng pinili dahil inilalantad nito ang pagmamadali ng iba. Ang mga nagmamadali sa pagsasalita ay nagbubunyag ng kanilang mga puso.
Sa kabilang banda, ang katahimikan ay nagpapakita ng katandaan at kumpiyansa. Kaya kapag nanahimik ka, marami ang nag-aakala na nanalo sila. Hindi nila alam na sa sandaling iyon, iginuhit na ng Diyos ang susunod na kabanata ng kanilang tagumpay at ito ay simula pa lamang. Dahil ang estratehikong katahimikan ay hindi nagtatapos sa limot. Binubuksan niya ang daan para sa di nakikitang katarungan na malapit ng magpakita. Ang tila nakatago ay ibubunyag at makikita ng mga taong kinutya ang iyong katahimikan na ito ay sa katunayan ang tunog ng banal na paghahanda. Noong akala mo ay walang nakakakita ng kawalang katarungan laban sa iyo, naitala na ng langit ang bawat detalye. Hinding-hindi pinabayaan ng Diyos ang isang luha na ibinuhos mo sa katahimikan ay hindi napapansin. Ang kanyang hustisya ay hindi maingay, ngunit sigurado. Hindi ito dumarating na may fanfare ng tao. Dumarating ito tulad ng isang hangin na biglang umiihip. Binabago ang direksyon ng iyong kwento nang hindi humihingi ng pahintulot ng sinuman. Ang di nakikitang hustisya ay hindi mapipigilan. Dadalalasin, fatal manipulahin ng mga salaysay, magtaas ng mga akusasyon o subukang burahin ang iyong pangalan. Ngunit mayroong isang espiritual na kautusan na gumagalaw sa itaas ng lahat ng mga kasinungalingan. Kapag hindi mo ito inaasahan, ang banal na kaliskis ay nakahilig at ang mga taong nagtangkang apihin ka ay nakulong sa kanilang sariling mga bitag. Ang nakatago ay bumabalik laban sa kanila ng walang babala. Huwag kang magkamali, ang Diyos ay hindi natutulog. Maaari pa nitong hayaan ang ilang mga sitwasyon na tumagal ng ilang sandali, ngunit hindi magpakailanman. May takdang panahon at pagdating ng oras na iyon, walang puwersa ng lupa ang makapipigil dito. Ang katahimikan na tila pag-abandona ay, sa katunayan, ang espasyo na kailangan ng langit upang ihanda ang pagbabago. Ito ay hustisya na hindi nakikita, ngunit ito ay gumagalaw na. Isipin mo si Jose na ipinagbili ng kanyang mga kapatid. Sa paningin ng tao, tila nakalimutan siya sa bilangguan. Ngunit sa di nakikita, tinahina ng Diyos ang kanyang pag-angat sa trono ng Ehipto. Ito ang nangyayari sa iyo. Ang tila hindi nasagot na kawalang katarungan ay ang background lamang ng kadakilaan na darating. Ang hindi nakikita ay naghahanda ng nakikita. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mo kailangang pagod ang iyong sarili sa pagsisikap na patunayan ng anumang bagay sa sinuman. Ang katuwiran na nagmumula sa Diyos ay ang uri ng sagot na pumipigil kahit na ang pinakamatigas ang ulo ng bibig. Hindi na kailangan ng palakpakan o paliwanag. Kapag dumating ito, kinikilala ng lahat na ito ay kanyang kamay, hindi sa iyo. Ngunit mag-ingat, ang di nakikitang katarungan ay hindi lamang upang ipaghiganti ka, ito ay upang ihanay ka. Pinaghihiwalay nito ang hindi naglilingkod. Inilalantad ang mga intensyon at binubuksan ang daan patungo sa layunin. Ang bawat kawalang katarungan na dinanas ay nagiging isang hakbang patungo sa iyong pag-aangat. At ang pinakamahusay, walang makapagsasabi na ito ay swerte dahil malinaw na ang langit mismo ang namamagitan. Ang sakit ng pinili ay hindi pangkaraniwan at napansin mo na ito. Habang ang iba ay nagpatuloy sa kanilang buhay nang hindi napapansin ang mga espiritual na digmaan, nagdadala ka ng mga marka ng mga digmaan na walang nakakakita. Ang pagpili ay hindi rin maunawaan. Ito ay upang protektahan ang mga taong kalaunan ay nagtaksil sa iyo. Ito ay upang ibigay ang pinakamahusay at hindi pa rin makatarungang akusahan. Ang sakit na ito ay tumitibok, ngunit hindi ito walang kabuluhan. Naramdaman mo ang bigat ng pagiging singly out kahit na sinusubukan mong gawin ang tama. Naranasan mo na ba ang katahimikan ng mga taong dapat sumuporta sa iyo, ngunit mas gusto mong maniwala sa mga kasinungalingan? At dito nagiging mas malinaw ang misyon. Ang mga pinili ay hindi tinawag sa isang madaling buhay, ngunit sa isang buhay na may layunin. At ang layunin ay laging may kasamang sakit. Ang sakit na ito ay hindi nagpapababa sa iyo. Sa kabaligtaran, hinuhubog ka nito.
Ang sisidlan na ginagamit ng Diyos ay kailangang sirain bago ito makapagdala ng bagong langis. Masakit ang proseso dahil nagsasangkot ito ng pagtanggi, pagkawala at paghihiwalay. Ngunit sa huli, ang bawat luha ay nagiging gasolina para sa iyong misyon. Ang sakit ng hinirang ay patunay na ang langit ay naglagay ng isang bagay sa iyo na sinusubukang atakehin ng impyerno. Masdan ninyo si David na ditinakwil ng kanyang mga kapatid na kinalimutan sa parang ngunit naalaala ng Diyos. Tingnan si Jeremias na umiyak dahil nagdala siya ng isang pasanin ng hula na walang nakakaunawa. Lahat sila ay nakatikim ng sakit ng hinirang, ngunit natikman din nila ang gantimpala. Ang pagdurusa ay panimula lamang sa paghahayag ng layunin. Totoo ito. Hindi madaling-maling maintindihan. Gusto mo nang sumuko, iiwan mo na ang lahat. Ngunit kahit na ang kalooban na iyon ay bahagi ng proseso, dahil doon mo natutunan na hindi ka umaasa sa pagsang-ayon ng tao, kundi sa pagsang-ayon ng Diyos. Ang sakit ay nagtuturo sa iyo na magpahinga sa paningin ng Diyos at hindi sa mga salita ng tao. At alamin, ang sakit ng pinili ay hindi kailanman nagtatapos sa pagkatalo. Binubuksan nito ang mga pintuan na hindi maaaring buksan ng sinuman at isinasara ang mga landas na ilihis ka mula sa layunin. Kaya nga, sa gitna ng iyong mga luha, nararamdaman mo ang kanyang presensya ng mas malakas. Dahil sa lugar ng sakit ay ipinanganak ang paniniwala na ikaw ay itinalaga para sa isang bagay na mas malaki. Mula sa sinapupunan, may isang di nakikitang takip sa iyo. Bago mo pa man maunawaan kung sino ka, naglagay na ang Diyos ng espiritual na pader sa paligid mo. Ang proteksyon na ito ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng mga laban, ngunit garantiya ng tagumpay. Maaaring naramdaman mo ang pag-atake, maaaring nahulog ka pa kung minsan, ngunit hindi ito nawasak dahil may mas malaking kamay na sumusuporta sa iyong buhay. Ilang beses ka na bang nakatakas sa mga sitwasyong tila walang pag-asa? Gaano karaming mga pagpapalaya ang naganap ng tahimik nang walang nakapansin? Hindi ito nagkataon, ito ay proteksyon ng langit. Pinoprotektahan ng Diyos ang iyong mga hakbang, isinara ang mga landas na hahantong sa iyo sa pagkasira at inilihis ang mga patibong na tila tama. Naroon siya nang hindi mo man lang naisip. Ang proteksyon sa langit ay hindi lamang tungkol sa pangangalaga sa iyong katawan, kundi pati na rin sa iyong isip at puso. Kadalasan kapag ang lahat ay tila malapit ng bumagsak, natagpuan mo pa rin ang lakas upang magpatuloy. Ang lakas na ito ay hindi nagmula sa iyo, ito ay nagmula sa di nakikitang takip na hindi nagpapahintulot sa iyong espiritu na durugin. Ito ang tanda kung sino ang napili at huwag kang magkamali. Ang proteksyon na ito ay nakakainis sa mga taong nagtangkang hampasin ka. Dahil ang kaaway ay nagtatapon ng mga arrow, naghahanda ng mga ambush, ngunit laging nakakahanap ng mga hadlang na hindi mapaglabanan. Naiinis siya dahil natuklasan niya na hindi ka karaniwang teritoryo, pag-aari ka ng Diyos. Ang kautusan ay naitatag na ang paghipo sa iyo ay upang hawakan ang banal, kung paanong si Daniel ay naprotektahan sa yungib ng mga leon at ang 3 binata ay hindi natupok ng apoy. Mayroon ka ring mga kwento na maipapaliwanag lamang sa pamamagitan ng himala. Ang mga sitwasyong maaring makasira sa iyo ay naging patuto sa katapatan ng Diyos. Ang di nakikitang pader na ito ay nagpapatunay na ang iyong buhay ay may kaugnayan sa isang mas malaking layunin. At alamin, ang proteksyon ng langit ay hindi mawawala. Sinasamahan ka nito sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, sa bawat labanan. Kahit na hindi mo ito nararamdaman, naroon ito nakapalibot sa iyo. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo, nananatili kang nakatayo dahil napagpasyahan ng langit na hindi matatapos ang kanyang kwento sa kalagitnaan. May isang di nakikitang pader na nakatayo sa paligid ng hinirang. Hindi ito gawa sa mga bato o ladrilyo, kundi sa mga utos ng langit. Ang pader na ito ay hindi itinayo sa isang araw. Ito ay itinataas sa bawat kilos ng pagsunod, sa bawat pagtalikod, sa bawat pagbibiyagi,
Sa tuwing magpasya kang manatiling tapat kahit na ang lahat ng bagay sa paligid mo ay pinipilit ka. Ito ay isang espiritual na hadlang na hindi maaaring lagpasan ng sinuman nang walang pahintulot ng Diyos. Sinuman ang nagtangkang hawakan ka ay natuklasan ng maaga na may mga limitasyon na itinakda ng langit. Ang propetikong pader na ito ay hindi lamang nagpoprotekta sa mga ito, kundi nagbabala rin. Hindi ninyo hinahawakan dito. Ang teritoryong ito ay sagrado, kaya naman hindi umunlad ang mga pag-atake na tila nakamamatay. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil may mas malaking bagay na nagbabantay sa iyong landas. Sinubukan pa ng kaaway na umakyat sa pader na ito. Ginamit niya ang mga salita, pagtataksil, pag-uusig at patibong. Lahat sila ay nahulog sa utos ng Diyos. Dahil ang isang pader ng propeta ay hindi nasisira ng karahasan ng tao, maaari lamang itong alisin ng Panginoon mismo at wala siyang plano na buksan ang mga paglabag sa mga taong itinatago niya para sa isang layunin. Kung titingnan natin ang kasaysayan ng Jericho, nauunawaan natin na ang mga pader ay maaaring bumagsak kapag nagpasiya ang Diyos. Ngunit natutunan din namin na ang mga pader ay maaaring itayo upang protektahan. Ito ang nangyayari sa iyo. Habang ang ilan ay nakakakita ng mga pader na gumuho, ang iba ay hindi na uunawaan kung paano ka nananatiling hindi mahawakan. Sapagkat ang pader sa palibot ninyo ay hindi itinayo ng mga tao, kundi ng Espiritu. Ang pader na ito ay hindi lamang nagbabantay sa iyo, kundi inilalantad din ang sinumang nangangahas na suwayin ang utos ng Diyos. Sa katunayan, ang sinumang bumangon laban sa iyo ay bumangon laban sa isang bagay na lalong dakila. Yun ang dahilan kung bakit sila nahulog ng mag-isa nang hindi mo kailangang ilipat ang isang daliri. Ang pader ay nagsisilbing hukuman na naghihiwalay sa katarungan mula sa kawalang katarungan. At alamin, ang propetikong pader na ito ay hindi maaalis hanggat may layunin sa iyong buhay. Ang bawat hakbang mo ay napapalibutan nito, at ang sinumang nagpupumilit na subukang tumawid dito ay makakatagpo lamang ng pagkasira. Hindi ka walang proteksyon, protektado ka ng isang kuta na hindi nanginginig. Ito ang tanda ng mga taong hiwalay mula pa sa simula. Ang katotohanan ay may itinakdang panahon upang bumangon. Maaring mali ang inakusahan mo. Maaring dinala mo ang bigat ng mga baluktot na hitsura at mga salita na itinapon sa iyo, ngunit wala sa mga ito ang itatago magpakailanman. Ang langit ay may eksaktong oras upang ibagsak ang mga maskara. At kapag dumating ang sandaling iyon, hindi ikaw ang kailangang bigyang katwiran ang iyong sarili. Ito ay ang katotohanan mismo na nagsasalita nito. Ang pagmamadali ng mga kaaway ay laging nagpapakita ng kanilang kawalan ng pag-asa. Nagmamadali silang magsalita, mag-imbento, subukang burahin ka. Ngunit sa pagmamadali na ito, natitisod sila sa kanilang sariling mga salita. Ganito ang pagkilos ng Diyos. Hinahayaan niya ang kasinungalingan na mahuli ang sarili hanggang sa ito ay mawala. Samantala kayo'y manahimik, matatag sa pananampalataya, yamang nalalaman ninyo na hindi ninyo kailangang makipagkompetensya sa mga natalo na sa katotohanan. Tandaan, si Jose ay inakusahan ng asawa ni Potifar at nabilanggo ng maraming taon. Sa paningin ng tao, tila nasasaktan siya. Ngunit ang katotohanan ng dumating ito ay hindi lamang nilinaw ang kanyang pangalan, inilagay siya nito sa isang posisyon ng karangalan sa Ehipto. Sa gayon, ang oras ng pagkakalantad ay panahon din ng pag-aayos. Hindi lamang nililinis ng Diyos ang iyong kasaysayan, binabago niya ang posisyon nito. Ang paglalantad ng katotohanan ay hindi nangyayari upang mapahiya ka, ngunit upang ipakita na palagi kang binabantayan ng isang bagay na mas dakila. Ang sinumang nagsisinungaling tungkol sa iyo ay haharapin hindi ng iyong mga salita, kundi ng mga bunga ng iyong buhay. Sapagkat kapag gumagalaw ang kamay ng Diyos, walang salaysay na sumasalungat sa patotoo ng layunin. At alam mo na ang pagkakalantad na ito ay hindi magiging bahagya.
Kung ano ang sinubukan nilang itago ay ilalabas sa liwanag. Kung ano ang kanilang ginawa ng lihim ay mahahayag sa harap ng lahat. At kapag nangyari iyon, walang pag-aalinlangan. Malinaw na ang kanyang integridad, ang kanyang pinakadakilang depensa. Hindi mo na kailangang yumuko dahil isinulat na ng langit ang kinalabasan. Huwag kang matakot kapag tila nanalo ang kasinungalingan. Maaari itong magkaroon ng isang yugto para sa isang habang, ngunit hindi ito kailanman magkakaroon ng permanente. Ang panahon ng katotohanan ay laging mas matagal. At kapag ito ay nagpapakita, ang dating tila naglilibing sa iyo ay nagiging tanawin ng iyong muling pagkabuhay sa harap ng lahat. May mga pagkakataon na nagsasara ang mga pinto at lumakad ang mga tao at akala mo ay tinatanggihan ka. Inunsay sa katunayan, ito ay pangangalaga. Alam ng langit ang mga pag-uusap na hindi mo pa narinig, ang mga intensyon na hindi mo napansin, at mga landas na hahantong sa iyo sa pagkawasak. Sa makatuwid, pinahihintulutan ng Diyos ang paghihiwalay, hindi bilang parusa kundi bilang proteksyon. Kung ano ang nangyari sa buhay niya ay hindi naaayon sa layunin. Ang sagradong paghihiwalay ay masakit dahil ito ay pumupukaw ng damdamin. Gusto mong manatili, may mga alyansa na manatili. Ngunit ang pinili ay hindi lumalakad para sa damdamin. Siya ay naglalakad para sa misyon. Kapag isinara ng Diyos ang isang pintuan, ito ay dahil naghanda na siya ng isa pa kahit na hindi mo pa ito nakikita. Ito ang kanyang paraan ng pagsasabing ang kapaligiran na ito ay hindi na makakapigil sa iyo. Ganito ang nangyari kay Abraham nang inutusan siya ng Diyos na iwanan ang kanyang lupain at ang kanyang mga kamag-anak. Ganito ang nangyari kay Jose na nahiwalay sa kanyang mga kapatid para kalaunan ay iligtas ang kanyang pamilya. Ang paghihiwalay ay isang kinakailangang pagbawas upang matupad ang pangako. At madalas, ang mga taong akala mo ay kailangang maglakad kasama mo ay masyadong mabigat para sa paglalakbay. Ang distansya ay nagpapakita kung sino talaga ang tinawag na nasa tabi mo. Ang ilan ay inalis dahil sinipsip ka lang nila. Ang iba ay dahil hindi nila kayang labanan ang panggigipit ng layunin. Ngunit ang mga naiwan ay nanatili sapagkat sila ay itinalaga ng langit. At ang banal na pag-aayos na ito ang nagsisiguro na hindi ka mawawala sa daan. Huwag kang umiyak sa nangyari. Ang lumabas ay hindi kayang suportahan ang darating. Ang kasagradong paghihiwalay ay hindi pagkalugi. Ito ay pamumuhunan. Ang bawat kakulangan na binuksan ay pinupuno ng presensya ng Diyos. At ang tamang mga koneksyon ang iyong mga magtutulak sa iyong misyon pasulong. At tandaan, yaong mga naghihiwalay para sa isang bagay na mas malaki ay hindi maaaring ilakip sa kung ano ang maliit. Kung sarado ang pinto, pasalamatan siya. Kung ang tao ay umalis, magtiwala sa kanya. Dahil ang lahat ng natitira sa iyong buhay pagkatapos ng banal na pagputol ay eksakto kung ano ang napagpasyahan ng langit na akayin ka sa iyong patutunguhan. Ang hinirang ay hindi lamang nabubuhay ayon sa mga pangako, siya ay nagdadala ng mga kautusan. May espiritual na selyo sa kanyang buhay na ginagawang protektado siyang teritoryo. Nangangahulugan ito na kahit nasubukan nila, hindi sila maaaring lumampas sa limitasyon na itinakda ng langit. Ang paghawak sa iyo ay ang paghawak sa kung ano ang itinalaga ng Diyos. At ang mga nangangahas na makalusot sa hadlang na ito ay natutuklasan ng maaga na hindi sila nakikipaglaban laban sa laman o dugo, kundi laban sa banal na kalooban. Napapansin mo ba na maraming pag-atake laban sa iyo ang hindi umunlad? Ang mga tao ay nagplano at nagdeklara pa ng kanilang pagbagsak. Ngunit walang naitaguyod. Hindi ito nagkataon, ito ay isang kautusan. Ang iyong buhay ay hindi nasa kamay ng mga tao, ito ay nasa kamay ng Diyos. Siya mismo ay nagpasiya, walang makakahipo sa pinahiran ng langis nang hindi nagbibigay ng pananagutan sa aking korte. Ang pagiging hindi mahawakan sa pamamagitan ng kautusan ay hindi nangangahulugang hindi nahaharap sa mga labanan, ngunit nangangahulugan ito ng paglabas mula sa mga ito na nakatayo.
Ang kaaway ay maaaring maghagis ng mga araw, ngunit bumagsak sila bago kanila tamaan. Maari kang mag-set up ng mga kurbata, ngunit ang mga ito ay nawawala bago ka maabutan. Dahil may hangganan na hindi maaaring lagpasan. Ang hangganang iyan ay ang dugo ni Kristo na tumatakip sa iyo at nagbubuklod sa iyo sa harap ng espiritual na mundo. Tingnan mo si Job. Sinubukan siya, ngunit may itinakdang limitasyon. Ang kanyang buhay ay hindi mahawakan. Ipinapakita nito na kahit ang kaaway ay kailangang humingi ng pahintulot. At kung narito ka pa rin, humihinga, ito ay dahil sinabi ng Diyos hanggang ngayon, ngunit hindi lampas. Ang kautusan ay sumusuporta sa iyo kapag ang iyong lakas ay nabigo at tinitiyak na ang iyong misyon ay hindi maaabala bago ang oras nito. Kaya naman nakaligtas ka sa mga bagay na sumira sa iba. Hindi ito nagkataon ni dahil sa swerte. Ito ay isang kautusan. Habang sinusubukang sirain ka mula sa posisyon, muling pinagtibay ng Diyos, ito ang aking hinirang at walang sino man ang makakaagaw nito sa aking kamay. Ang katotohanan ito ay nagiging kalasag na hindi maaaring tumagos ng anumang pag-atake at alamin, ang kautusan ay hindi nagwawakas. Hindi ito binabawi ng panahon ni ng mga pangyayari o ng opinyon ng mga taong hindi naniniwala sa iyo. Kung ano ang tinatakan ng Diyos ay nananatili. Hindi ka mahawakan dahil ito ang itinakda ng langit. At walang utos ng tao ang maaaring bawiin ang isinulat na ng Diyos mismo. Ang disyerto ay hindi kailanman naging lugar ng pagkawasak, kundi ng pagsasanay. Ang mga pinili ay dumadaan sa mga pagsubok na tila hindi makayanan, hindi dahil nais ka ng Diyos na parusahan, kundi dahil sinasanay ka niya. Bawat luha, bawat gabing hindi sinasagot, bawat katahimikan ng panalangin ay talagang isang paghahanda. Sa disyerto, natututo kang umasa ng lubusan sa langit at hindi sa lakas ng tao. Ang pagsasanay sa disyerto ay nangangahulugang pag-aaral na magtiwala kapag walang nakikitang mga palatandaan. Nangangahulugan ito na patuloy na naglalakad kahit walang mapa, patuloy na maniwala kahit walang ebidensya. Gayon din ang nangyari sa Israel, na pinatnubayan ng isang ulap sa araw at isang haliging apoy sa gabi. Wala silang kontrol sa landas, ngunit nasa kanila ang presensya ng Diyos. At ang presensya na ito ang nagpapatibay sa pinili. Ipinapakita rin ng disyerto kung ano ang kailangang lumabas sa puso. Pagmamataas, pagmamadali, pag-asa ng tao, lahat ng ito ay nasusunog ng init ng mga pagsubok. Ang natitira ay tunay na pananampalataya, na hulma na pagkatao at di natitinag na disposisyon. Yung prosesong ito ay masakit, ngunit naghahanda ito para sa isang bagay na hindi maaaring makamit sa anumang iba pang paraan, ang koronasyon sa harap ng mga tao. At mahalagang maunawaan, ang koronasyon ay hindi nangyayari nang walang pagsasanay. Bago matanggap ni David ang korona, naharap siya sa pagtamay ng kaniyang mga kapatid, pag-uusig mula kay Saul at kalungkutan ng mga yungib. Ang bawat mahirap na panahon ay isang praktikal na aral para sa trono. Gayon din sa iyo, ang mga pakikibaka na iyong kinaharap ay bahagi ng paaralan na bumubuo sa iyo para sa mas malaking layunin. Kapag dumating ang koronasyon, hindi lamang ito isang titulo, ito ay pagpapatunay. Malalaman ng lahat na ikaw ay hindi binuhay sa pamamagitan ng impluensya ng tao, kundi sa pamamagitan ng kamay ng Diyos. Ang naiwan ay nagiging isang entablado at kung ano ang tila pagkaatras ay nagiging patutuo ng iyong pagtitiyaga. Pinatutunayan ng pagsasanay na hindi ka dumating nang hindi sinasadya kundi dahil sa pagpili ng Diyos. Tandaan, ang koronasyon ay hindi ang katapusan, ito ang simula. Ito ay nagmamarka ng sandali kung kailan ang lahat ng iyong pinagdaanan ay may katuturan. Ang dating sakit ay nagiging karangalan, kung ano ang dating pagtanggi ay nagiging pagkilala. Yan ang dahilan kung bakit pinahihintulutan ng langit ang disyerto, dahil yaong mga dumaan lamang dito ang maaaring magdala ng korona
ng may karunungan at autoridad. Darating ang panahon na hindi ka na makakalakad sa bakod. Ang pagtawag ng isang pinili ay nangangailangan ng posisyon. Hindi ito tungkol sa relihiyon. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang iyong buhay ay nagdadala ng isang sagradong misyon at na hindi mo na kayang mamuhay tulad ng iba. Kapag pinili ka ng langit, tinawag ka rin niya na lumakad ng may pananampalataya, katatagan at pagtitiwala. Ang pagpoposisyon ay nangangahulugang pagsasabi ng hindi sa mga nakakagambala na sumusubok na magnakaw ng iyong focus. Ito ay ang pag-unawa na ang bawat pang-araw-araw na desisyon ay isang propetikong gawain na nagpapatunay kung sino ka. Hindi ito madali dahil susubukan ng mundo na hilahin ka pabalik, ngunit ang katatagan ng iyong oo sa Diyos ang nagbubukas ng mga landas na hindi kayang isara ng sinuman. Ang tungkuling ito ay nagsasangkot din ng espiritual na pagkakahanay. Hindi sapat na maniwala lamang, kailangan nating mamuhay ayon sa layunin. Nangangailangan ito ng disiplina, patuloy na panalangin, integridad sa maliliit na bagay. Ang pinili ay hindi tinawag sa pagiging perpekto, kundi sa katapatan. At ang katatagan ang nagbubunga ng espiritual na autoridad. Tingnan mo si Josue nang tawagin siyang mamuno sa kanya. Sinabi ng Diyos, magpakatatag ka at magpakatapang ka. Ang salitang iyon ay hindi lamang pagganyak, ito sa direksyon. Sapagkat ang posisyon ni Josue ang magtatakda ng tagumpay ng buong bayan. Gayon din ito sa iyo, ang iyong postura ay hindi lamang nakakaapekto sa iyo, ngunit may epekto ito sa mga taong naglalakad sa tabi mo. Ang posisyon ng pinili ay tanda din para sa espiritual na mundo. Ipinapakita nito na hindi ka na nabubuhay sa awa ng mga pangyayari, kundi sa ilalim ng mas malaking kautusan. Ang sugad nga pagkamatig o nakakakit hin pagkontra, kundi nakakakit liwat ito hin langit nun nga pag-uyon. Sapagkat kapag bumangon ka sa pananampalataya, ang langit ay bumabangon kasama mo. Tandaan, ang pagiging pinili ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng mga pangako, ito ay tungkol sa pagkuha ng responsibilidad. Ang tawag sa pagpoposisyon ay ang pangwakas na paanyaya upang mabuhay. Ng buong buo ang inilabas na tungkol sa iyong buhay. Yaong mga naninindigan ng may pananampalataya ay nakikita ang imposible na nagiging katotohanan dahil iginagalang ng langit ang katatagan ng mga mananatiling matatag hanggang wakas. Pinili, pagkatapos ng lahat ng inihayag dito, ang tanong na umaalingaw-ngaw ay simpleng ngunit malalim. Hanggang kailan mo ipagpaliban ang pagpoposisyon na hinihiling ng langit? Ilang beses mo na bang napansin ang di nakikitang proteksyon, ang hindi maipaliwanag na mga pagpapalaya? At gayon pa man nag-atubili, naganap na ihanay ang iyong sarili sa misyon na inilagay ng Diyos sa iyong mga kamay? Huwag ipagwalang bahala ang mga palatandaan. Ang bawat saradong pinto, bawat masakit na paghihiwalay, bawat estratehikong katahimikan ay pagsasanay para sa isang bagay na mas malaki. Ang di nakikitang katuwiran ay gumagalaw na, ngunit nangangailangan ito ng pananampalataya at katatagan mula sa iyo. Ano ang silbi ng pagkilala na ikaw ay pinili kung hindi ka namumuhay tulad nito sa araw-araw? Tanungin ang iyong sarili, patuloy ba akong susubukan na patunayan kung sino ako sa mundo o magpapahinga ako sa kautusan na ginawa na akong hindi mahawakan? Ipipilit ko ba na dalhin ang hiniling na sa akin ng Diyos na iwanan o lalakad ako ng bahagya patungo sa koronasyon na inihanda para sa akin? Panahon na para kumilos. Hayaan ang salitang ito na hindi lamang isa pang video na narinig mo, ngunit isang susi na nagbubukas ng isang bagong siklo sa iyong buhay. Magpasya ngayon na mamuhay bilang isang taong pinaghiwalay, protektado, at kinurunahan sa isang bagay na walang hanggan. Mag-subscribe sa channel, iyon ang mga abiso at mag-komento 959 sa ibaba upang mabuklod ang mensaheng ito sa iyong buhay. Sapagkat ang nagtatakan sa espiritu ay nagpapatutuo rin naman sa nakikita.